Hinamak na manugang. Kabanata 176 nang marinig ni Shou Changqi na gusto pang turuan ni Chen Xiaojiao si Master Dixon, agad niyang sinabing galit na galit, "Ikaw ay bastos at walang galang, ano ang itsura mo? At saka, sa iyong 3 paa na medikal na kasanayan, malakas loob ka pa ring gumawa ng katangahan ng iyong sarili sa harap ni Master Dixon." Pagkasabi noon ay dali-dali niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at ngumiti ng paumanhin kay Alex Dixon, "Master Dixon, pilyo talaga itong babaeng ito, pagbalik natin, tuturuan ko siya ng leksyon. This little girl is lively and cute, she is quite good." Ngumiti si Alex Dixon at umupo sa kotse. Nagpout si Chen Xiaojiao at hindi nasisiyahang sinabi, "Alex Dixon, huwag mong isipin na dahil lang sa tinatawag kitang kapatid, kapatid ko talaga ikaw, sabihin mo sa akin, saan ako maliit?" Nakasuot pa rin siya ng maiinit na damit at ang kanyang maliit na singlet ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang katawan, kitang-kita ang kanyang kagandahan. Hindi napigilan ng tingin ni Alex Dixon na sumulyap sa kanyang dibdib at walang kam-alay-malay na sinabi, "Ito ay talagang hindi maliit." HMPH, tama na, tinapakan ni Chen Xiaojiao ang accelerator, "Sit tight, drive." Mabilis na sinabi ni Shou Changqi, "Stupid girl, magdahan-dahan sa pagmamaneho, huwag itulak si Master Dixon." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang sports car ay humarurot na palabas. Ang mansion ng Shou family ay matatagpuan sa downtown area ng Haicheng, kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay hindi hihigit sa isang kapalaran. Ang harap na patio ay isang bulwagan ng clinic na bukas para sa negosyo, at ang likod na patio ay isang lugar na matutuluyan. Kahit na ang patio ay hindi sumasakop sa isang malaking lugar, ang kapaligiran ay napakatahimik at payapa. Bukod dito, napuno ito ng isang panggamot na halimuyak na nagpapaginhawa sa mga tao at nakaka-relax. Si Chen Xiaojiao ang nagmamaneho sa buong daan, sa sandaling bumaba si Elder Shou sa kotse, mabigat ang kanyang ulo at muntik na siyang matamba. Nagmamadaling pumunta sa kanilang apprentice para suportahan siya. Pinagalitan niya ang apo habang tinutulungan sa likod bahay para magpahinga. Kalmadong bumaba ng sasakyan si Alex Dixon at tumingin sa paligid. Hindi nasisiyahang tanong ni Chen Xiaojiao, "Bakit ayos ka lang, hindi ka man lang nasusuka sa kotse?" Nag-isip sandali si Alex Dixon at ngumiti, "Kung rocket, baka mahimatay ako." Galit na galit si Chen Xiaojiao kaya palihim niyang nang agit ang kanyang mga ngipin. Napakabilis niya sa pagmamaneho ngayon, kaya't sinadya niyang parusahan si Alex Dixon at nakahinga ng maluwag, hindi niya inaasahan na magiging maayos siya, at ang kanyang lolo ay nawalan ng malay. Tumingin si Alex Dixon sa front hall at nakitang may mga taong papasok at paalis, nakapila sa mahabang pila ang mga taong naghahanap ng lunas, hindi niya maiwasang sabihin, ang iyong medicine hall ay medyo masigla. "Humph, bakit hindi mo tingnan kung sino ang lolo ko?" sabi ni Chen Xiaojiao at hinayla ang braso niya, "Let's go, ihahatid na kita sa medicine hall." Kinaladkad niya si Alex Dixon, may naramdaman siyang kakaiba sa braso niya, ito ay malambot, tumingin siya sa ibaba. Nakita niya ang mainit na katawan ni Chen Xiaojiao na dumidikit sa kanyang braso, sa harap ng kanyang maliit na singlet, tumagas ang ilaw ng spring, ngunit wala siyang alam tungkol dito. Napalunok si Alex Dixon sa kanyang lalamunan at walang malay na lumipat sa gilid. Naisip ni Chen Xiaojiao na gusto niyang tumakbo at agad na sumugod muli, lalong humigpit ang yakap sa kanya ng dalawa nitong makinis at mapuputing braso at nagrereklamo, "Aya, ano ba yang tinatago mo, hindi naman kasi kita kakainin." Wala talagang choice si Alex Dixon kundi hayaan siyang yakapin siya at maglakad pasulong, napangiti siya ng mapait sa kanyang puso. Buti na lang, sa Haicheng ito, kung nakita ni Mrs. Jane Lewis ang eksenang ito sa Jinling, natakot siya na kailangan niyang matulog sa sala pagka-uwi. Pilit siyang hinayla ni Chen Xiaojiao at naglibot sa medicine hall. Masasabing isa ang Shou family ang makikitang may magandang medicine hall sa Haicheng, bagamat hindi inaalagaan ni Elder Shou ang mga pasyente ngayon, mayroong walang katapusang daloy ng mga pasyente na dumating upang mangolekta ng gamot, ang negosyo ay umuunlad. Inilibot ni Alex Dixon ang paligid at bumalik sa kanyang silid sa likod bahay para magpahinga. Dadalo siya sa medicinal herb exhibition bukas,
Tinawagan niya si Jane Lewis at iniulat ang itineraryo, pagkatapos, sinimulan niyang ihanda ang repairing ointments. Ang mga halamang gamot sa lumang tahanan ni Shosho ay handa na, hiniling ni Alex Dixon sa isang tao na nagpapadala ng mga halamang gamot sa bahay at nagsimulang mag-concentrate sa paghahanda. Sinubukan niya ang kanyang makakaya para i-maximize ang bisa ng detachment powder, at walang side effect. Gayunpaman, nang siya ay nasa kalagitnaan ng pag-concoct ng gamot, naalala ni Alex Dixon na kailangan niyang magsimula na babaon ang gastos, gumamit siya ng ilang mamahaling halamang gamot at umiling na may mapait na ngiti, kinuha niya ang kalahating luto na pinahid at lumabas ng pinto sa likod, nagplano siyang humanap ng lugar na pagtatapunan para hindi maling makain ng iba. Paglabas pa lang niya ng pinto sa likod, bigla siyang nakarinig ng gulat na sigaw. "Oh, Master Dixon, Zhang Ermao?" Nagulat si Alex Dixon at tumingala. Sa labas ng pinto sa likod ng Show family ay isang eskinita, may stall sa tapat, maraming peking antigo at halamang gamot sa plastik na tela. Si Zhang Ermao ay nakasuot ng oval na sombrero, masaya niyang hinubad ang kanyang salaming pang-araw at sinalubong si Zhang Ermao nang nakayuko. "Master Dixon, nasa Haicheng ka rin?" Kumunat ang noo ni Alex Dixon at sinabing, "Zhang Ermao, ilang beses mong niloko ang biyenan sa Antique Street, at ngayon ay pumunta ka sa Haicheng para lokohin ako." "Master Dixon, tingnan mo ang sinabi mo, hindi maiintindihan ang lahat noong nakaraan." Ngumiti si Zhang Ermao ng papuri, "Nakaraan lumapit sa akin si Old Master, hindi ko na siya niloko." Malungkot na sabi ni Alex Dixon, "Anong ginagawa mo sa Haicheng?" Buntong hininga, "Hindi lang ako maaaring manatili sa Jinling, nabalitaan kong may exhibition ng gamot sa Haicheng, kaya pumunta ako upang maghanap ng pera na gagastusin." Napatingin si Alex Dixon sa stall at nakitang maraming peking daang taong gulang na ginseng, peking human-shaped Polygonum multiflorum, at ilang magulong dogskin plaster dito, alam na alam niya yun. "Zhang Ermao, hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag magbenta ng mga peke? Halatang gawa sa labanos ang peking Polygonum multiflorum na ito, sinong bibili?" Ipinalakpak ni Zhang Ermao ang kanyang mga kamay. "Master Dixon, hindi mo talaga dapat maliitin. May isang malaking kliyente na matagal nang nagtanong sa akin tungkol dito. Hanggat nakakakuha ako ng magandang gamot, gagastos siya ng malaking pera para makabili." Habang nagsasalita siya, bigla niyang sinulyapan ang gamot na nasa kamay ni Alex Dixon at nagningning ang mga mata niya. "Mr. Dixon, itatapon mo ba itong gamot? Itatapon ko para sa'yo." Naalala ni Alex Dixon na tinulungan niya ang biyenan na magbenta ng gamot at nagbanta, "May side effect ang gamot na ito, nakakapatay ito ng tao, huwag mabulag sa pera at ibenta." "Huwag kang mag-alala, ako, si Zhang Ermao, ay may bottom line. Kadalasan, peke lang ang mga antik ang ibinebenta ko, hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay na makakasira sa buhay ng mga tao." Tinapak ni Zhang Ermao ang kanyang dibdib at nangako. Si Alex Dixon ay hindi nagtiwala sa kanya. Diretso niyang itinapon ang kahon ng gamot kasama ang race eta sa mga imburnal sa tabi ng kalsada at tumalikod para pumasok sa bahay. Puno ng putik ang mga imburnal, at may patong pa nga ng mabahong dumi na lumulutang sa hangin, ito ay lubhang mabaho. Hindi siya naniniwala na pupunta si Zhang Ermao at kukunin ito. Bumalik si Alex Dixon sa kanyang silid at abala sa kanyang sarili sa isang buong araw. Sa wakas, nagawa niyang gumawa ng repairing ointment at nakontrol ang halaga ng mga halamang gamot. Binalak niyang ibigay ito kay Renan pagkatapos niyang sumali sa herb exhibition kinabukasan. Lumabas siya ng kanyang silid at maglalakad na sana sa harap ng bakuran nang makita niya si Elder Show na papasok na puno ng kagalakan ang mukha. "Elder Show, ito ay, Master Dixon, pupunta lang ako at hanapin ka." Mukhang nasa sabik si Show Changqi at tuwang-tuwang sinabi, "May gamot na tinatawag na auction ngayong gabi. Nabalitaan ko na isa sa mga kahon ng mga halamang gamot ay isusubasta. Gusto kitang imbitahan na tingnan." "Anong klaseng damo?" tanong ni Alex Dixon. Tuwang-tuwa na sinabi ni Elder Show, "Ang halamang ito ay tinatawag na 10,000 Spirit Ointment. Nabalitaan ko na kinuha ito ng isang hermit na herbalista upang i-auction ito. Ito ay napatunayan ng ilang mga dalubhasa sa medisina, kapag ang gamot na kain, ang sakit ay gumaling, siguradong mabisang gamot ito. Medyo kakaiba lang ang amoy nito. Ang halimuyak ng gamot ay may halong amoy ng putik.
ngunit hindi ito nakakaapekto sa epekto. Natigilan si Alex Dixon, biglang may pumasok sa isip niya, ang gamot na ito ay nakaimbak sa isang dilaw na kahon ng kahoy, ito ay itim, maaari nitong gamutin ang mga sirang braso at binti, at ito ay lalong masama para sa mga lumang sakit. Nagulat na sabi ni Shou Changqi, "Oo, Master Dixon, nakakita ka na ba ng ganitong uri ng gamot, ngayong gabi?" Lahat ng mayayaman sa Haicheng ay naglalaban na pumunta doon, lahat sila ay gustong bilhin ang kahon ng gamot na ito na may malaking halaga. Hindi nakaimik si Alex Dixon, hindi ba ito ang gamot na itinapon niya? Hindi niya inaasahan na magiging gaaman si Zhang Ermao kaya tumalon siya sa imburnal at ibenta ang gamot na itinapon niya. Kabanata 197. Hindi napigilan ni Alex Dixon ang pagtawa, pinaalalahanan niya si Elder Shou, "Elder Shou, huwag uminom ng gamot na ito." Umiling si Shou Changqi na may mapait na ngiti, ang panimulang presyo ng kahon na ito ng gamot ay 20 milyon, lahat ng mayayaman sa Haicheng ay naglalayon dito. Titingnan ko lang kung talagang may mahiwagang epekto ito. Sinabi ni Alex Dixon, "Elder Shou, tawagan si Li Tailei at sabihin sa kanya na huwag magbid." Matapos paalisan si Shou Changqi, nagalit si Alex Dixon sa kanyang puso, gusto niyang pumunta at makipag-ayos kay Zhang Ermao, ngunit pagkatapos ay naisip niya itong muli, malamang kinuha na ng matandang fogey na ito ang pera at tumakas na agad-agad. Kaya lang niyang sumuko at magdasal sa kanyang puso na sana ay huwag itong ibid ni Elder Shou. Kahit na mabisa ang gamot na hinugot mula sa hukay ng pataba, sino pa ang makakakain nito? Pagkabalik ni Alex Dixon sa kanyang silid, nakita niyang marami pang natitira pang mga halamang gamot, ang ilan sa mga mahahalagang halamang gamot ay itinapon, ngunit ito ay nakakalungkot, ginamit niya ang mga materyales sa kanyang mga kamay upang makagawa ng isa pang 2 uri ng gamot. Ginamit niya ang natitirang materyales ng repairing ointment at iba pang mga halamang gamot para gawin ang Black Jade repairing ointment na may ilang beses na mas malakas na epektong panggamot. Sa 9 Profound Heaven Scripture, ang Black Jade repairing ointment ay orihinal na isang medicinal paste, ngunit ang ganitong uri ng medicinal paste ay kabilang sa immortal na grado. Gayunpaman, sa mga mata ni Alex Dixon, napakaraming immortal grade spirit medicines, ang Black Jade repairing ointment ay isang pangkaraniwang bagay lamang. Ngunit sa mata ng mga mortal, ito ay isang napakahalagang halamang gamot na maaaring bumuhay sa mga patay. Hindi niya alam kung saang sinaunang medikal na libro ang natutunan ng Ren family, ngunit talagang nakagawa ito ng isang sira na Black Jade repairing ointment. Pagkatapos kumpletuhin ang Black Jade repairing ointment, wala na masyadong medicinal dregs. Ito ay walang silbi upang iwanan ito, sayang naman kung itapon. Si Alex Dixon ay casual na nagpino ng ilang panggamot na likido at mayroon lamang isang maliit na tasa, may nakita siyang bote sa mata at nilagyan niya ito ng laman. Matapos magtimpla ng ointment sa loob ng isang araw sa silid, bumangon si Alex Dixon at nag-ehersisyo sandali, pumunta siya sa batika sa harap ng bakuran para tingnan. Nakarsik si Elder Shou at nagpahinga sa kwarto. Nagpalit na si Chen Xiaojiao ng puting uniforme sa pagsasanay at nakaupo sa bulwagan upang humingi ng konsultasyon. Ang kanyang itim na buhok ay nakatali at ang kanyang puting damit ay kasing puti ng nyebe, seryoso niyang kinukuha ang pulso ng pasyente, kung ikukumpara sa mainit na imahe ng pagsusuot ng katad na damit at karera, siya ay tulad ng isang ganap na naiibang tao. Nakita ni Alex Dixon na nakapila sa mahabang pila ang pasyente kaya hindi niya ito inistorbo. Tumayo siya sa di kalayuan at pinagmamasdan siya. Ang mga pasyente na dumating para sa konsultasyon ay hindi malubhang sakit, ang diagnosis ni Chen Xiaojiao ay hindi masama, sa ilang sandali, magsusulat siya ng isang reseta, at ang bilis ay mabilis at tumpak. Nakita rin ni Chen Xiaojiao si Alex Dixon, bahagya itong tuma-NGO sa kanya at hiniling na maghintay sandali. Nang makita siyang nagpapanggap na malalim, natawa si Alex Dixon sa kanyang puso, alam niyang nagpapanggap siya, natatakot na siya ay naiinip na at gusto nang tumakas. Naglakad si Alex Dixon sa likuran niya at tumayo roon para makita kung paano niya siya tutuklasin at gagamutin. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa pasukan ng klinika. Sumimangot si Chen Xiaojiao at itinaas ang kanyang ulo para magtanong, ano ang nangyari.
Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng roba at ang mga kamay ay nasa likod. Buong pagmamalaking itinaas niya ang kanyang ulo na may hitsura ng paghamak. Pawis na pawis ang isang apprentice at walang magawa, Dr. Chen, gustong bumili ng matandang ito ng gamot sa paso, burn ointment, pero binigay namin sa kanya ang burn ointment sa aming tindahan ng gamot, talagang sinabi niya na basura yon. Basura, agad na ipinakita ni Chen Xiaojiao ang kawalang kasiyahan sa kanyang mukha. Tumayo siya at sinabing, ang matandang master na ito, ang burn ointment ng tindahan ng gamot ng ating show family, kahit ilang beses na sa buong Nanguang region, wala pa rin tayong mahahanap na mas hihigit pa rito. Kung hindi mo maintindihan, huwag mo nang maintindihan, husgahan mo ako. Malamig na sumangot ang matanda mula sa kanyang ilong, HMPH, hindi mo maintindihan. Sa red burn ointment mo, sa kabuuan, mayroong duzang, hongjingtian, shell ng pagong, at 23 pang halamang gamot. Masyadong komplikado ang mga halamang gamot na ginamit, ngunit ang mga epektong panggamot ay hindi sapat, kahit na isang flower rack lang, may lakas ka pa rin ng loob na tawagin ang sarili mo ang pinakamagaling na burn ointment sa Nanguang. Sa isang hininga, sinabi niya talaga ang lahat ng 23 uri ng gamot, at maging ang dosis. Napabulalas nito ang mga tao sa paligid dahil sa paghanga. Medyo nagulat din si Alex Dixon, na sabi ng matandang ito ang halaga ng formula sa pamamagitan lamang ng pag-amoy nito. Hindi ito simple. Bumaba ang mukha ni Chen Xiaojiao at ninisya niya, kaya ikaw ay isang dalubhasa, matandang master, maaari bang tanungin kung saang bundok ka galing, nandito ka ba para hamanin ako? Bata, hindi ka pa matanda, pero hindi bata ang tono mo. Tumawa ang matanda na may pagmamalaki at sinabing, dumaan lang ako, hindi ako interesadong bumisita sa klinik ng matandang ito, gusto ko lang pumasok at tumingin, hindi ko akalain na pagkaraan ng maraming taon, ang medikal na kakayahan ng matandang lalaki na si Shou ay lumala. Si Shou Changqi ang numero 1 makajos na doktor sa Nanguang at iginagalang ng marami, gayunpaman, patuloy niya itong tinatawag na matandang Shou, na hindi inilalagay si Shou Changqi sa kanyang mga mata. Nakita ni Chen Xiaojiao ang kanyang mayabang na tono at naging malamig ang kanyang mukha. Sabi niya, sino ka ba talaga? Kilala mo ba ang lolo ko? Little girl, you are not qualified to know my identity. Itinuro ng matanda ang gamot na nakadisplay sa glass counter at sarkastikong sinabi, ang mga gamot na ito ay basura, mukhang mali ang napuntahan ko. Anong numero 1, isang makajos na doktor sa Nanguang, isa lang itong hindi karapat-dapat na reputasyon. Pagkasabi noon ay hindi na niya ito nililingon pa at naglakad na papunta sa pinto. Galit na galit si Chen Xiaojiao na halos sumabog. Napatakbo ang matandang ito nang walang dahilan, itinuro niya ang kanyang daliri sa gamot ng Shou family at casual na sinabing basura, pagkasabi noon ay umalis na siya. Sa tindahan ng gamot, mayroon pa ring isang dosina o higit pang mga pasyente, kung ikakalat ang paggamit ngayon, nasaan ang prestihiyo ng tindahan ng gamot ng Shou family? Saway nito at agad na hinabol para pigilan ng matanda. Stop, stupid old man, sabi mo basura ang gamot ko. Kung may kakayahan ka, bakit hindi mo subukan? Anong mahirap dun? Buong pagmamalaking pinag-cross ng matanda ang kanyang mga kamay sa likod at casual na itinuro ang isang kahon ng gamot sa cabinet ng gamot, sinabi niya, kunin mo ang luhan pill ng iyong pamilya na maaaring bumuhay ng dugo at makapagpapalit ng dugo. Halimbawa, mayroong kabuuang 19 na halamang gamot, kabilang ang Scarlet Scorpion, Jingtian, at iba pa. Pagkasabi nun, tinuro niya yung isa, ang ghost paste na ito ay may mga buto ng tigre, white art, night bright sand, at 21 medicinal herbs. Ito dapat ang gamot ng bayan ng Shou family. Dapat itong comfortable meridian rejuvenating pill, dapat mayroong great azure leaf, lotus heart, at 36 pang uri ng gamot. Casual na itinuro ng matanda ang medicine cabinet, sa bawat pagturo niya ng gamot, sa isang hininga niya sasabihin ang formula ng gamot. Pawis na pawis ang ulo ni Chen Xiaojiao nang marinig niya ito, medyo namutla ang maganda niyang mukha. Dahil ang matandang ito ay talagang magaling, sa kanila. Medyo marami ang mga gamot, at sila pa nga ang mga lihim na recipe ng Shou family, hindi alam ng mga tagalabas ang tungkol sa kanila. Parami ng parami ang mga tao sa paligid,
at ang mga tao sa labas ng pinto ay nagsisiksikan din upang manood ng palabas. Nababalot ng malamig na pawis ang ulo ni Chen Xiaojiao, at agad niyang pinigilan, tumahimik ka, huwag ka nang magsalita. Kung papayagan siyang magpatuloy, hindi ba't may lalabas ang lihim na race 8 ng klinika? Tumawa ng malakas ang matanda at buong pagmamalaki. Ano ang mali? Aminin mo na mahina ang iyong kakayahan sa medisina. Aaminin mo na basura ang mga gamot na ito. O tanggalin mo ang gintong signboard ng numero 1 makajos na doktor sa Nanguang, para makaiwas, nagkakamali sa lahat. Mamatay, samping matanda, gusto mo, galit na galit si Chen Xiaojiao na halos samukha siya ng dugo. Pinilit niyang pakalmeyan ang sarili, pero sa totoo lang, nagpanik na siya. Noong nakaraan, may mga taong hindi kumbinsido sa number 1 godly doctor sa Nanguang, pumunta sila upang haminin ang isa't isa at makipagpaligsahan sa mga kasanayan sa medikal, ngunit lahat sila ay natalo ng isa-isa. Ngunit ngayon, hindi maarak ang kakayahan ng matandang ito sa medisina. Kung wala siyang gagawin, ang gintong signboard ng Show Families Clinic ay tuluyang madudurog, ngunit hindi siya ang kapareha ng matandang ito. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa sa gulat habang nagmamadaling ibinoling ang kanyang ulo at sinabing, "May humahamon sa dojo, bilasan mo at tawagin mo si Lolo." Sa sandaling ito, isang malinaw na boses ang dumaan sa karamihan. "I think, mali na gusto mong basagin ang signboard ng isang tao, pero totoo naman gusto mong tapakan ng Show Family para makarating sa taas, di ba?" Itinaas ni Chen Xiaojiao ang kanyang ulo at pinalaki ang kanyang magagandang mata, Alex Dixon. Tumingin si Alex Dixon sa kanya at nakangiting naglakad pasulong, ang sabi niya sa matanda, "Gusto mo ba ng burn ointment?" Malamig na tinignan siya ng matanda at pinag-uusapan, "Huwag ka nang magdadala ng ganyang kalokohang pamahid ng paso sa harap ko." Huminto sandali si Alex Dixon at nakangiting sinabi, "Ano sa tingin mo ang gamot na ito?" Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng isang kulubat na bote ng potion sa mata mula sa kanyang bulsa. Lumungkot ang mukha ng matanda nang makita ito. Galit niyang saway, "Anong basura ang naglalakas loob na dalhin ito sa harapan ko?" Kabanata 178 na pakunot ang noo ni Chen Xiaojiao nang makita niya ito. Ang eye vial na ito ay luma at dilaw, maputik ang laman ng eye vial at hindi masabi kung ano yun. Ang mga nakapaligid na tao ay nag-inat ng kanilang mga leeg at tumawa ng mapanukso. Alex Dixon was calm and composed as he said with a laugh, "Basura ba ang gamot na ito? Subukan muna natin, how about it?" Ngumisi ang matanda at mayabang na sinabi, "Oo naman, kung walang silbi ang gamot na ito, maaari mong ibaba ang signboard ng clinic at basagin ito sa harap ng lahat." Oo naman, walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Alex Dixon. Nabalisa si Chen Xiaojiao at hinayla siya pabalik, "Alex Dixon, bakit ka nahulog sa panluloko niya? This is Godeng, can't you see?" Ngumiti si Alex Dixon at itinulak ang kamay niya. Mahinahon niyang sinabi, "Kapag dumating ang mga sundalo, haharangan nila. Pagdating ng tubig, babaha ang lupa. Kung hindi mo kinuha ang trump card ng klinika, hindi titigil ang matandang master na ito." Itong pangit na gamot, trump card din? Tumawa ng malakas ang matanda at casual na tinuro ang isang pasyente, "Subukan mo." Sa likod ng kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, may peklat ng paso na kasing laki ng itlog. Matingkad na pula ang peklat at parang kakapaso lang, nagmamadali siyang tumakbo sa klinik ng Show Family para kunin ang gamot. Natigilan ang medyo may edad na lalaki at mabilis na umiling, "Ang gamot na ito ay kapareho ng ihi ng aso, hindi ko ito susubukan. Natatakot akong makalason hanggang mamatay." Nagtawanan din ang mga tao sa paligid. Lumakad pasulong si Alex Dixon, kumuha ng bank card at inalag ito, "Kuya, may 1,000,000 ang card na ito. Kung handa kang tumulong sa pagsusuri ng gamot, kung hindi ko ito mapagaling, ang pera na ito ay pag-aari mo, kung ito ay gumaling." Tinuro niya ang matanda, "Bibigyan ka niya ng 1,000,000, paano?" Galit na sinabi ng matanda, "Bakit ko siya bibigyan ng 1,000,000? Ngumiti si Alex Dixon, "Old master, if you are willing to bet, you must admit defeat. I have promised you na sisirain ko yung signboard mo. Hindi mo kayang matalo, di ba?" "Ikaw?" Nagalit sa kanya ang matanda at hindi siya makababa ng stage.
maitim na mukha lang ang nasabi niya. Kung gusto mong tumaya, tumaya ka. Pero nasabi ko na muna, kung hindi mo agad magamot, sisirain mo agad ang signboard mo. Dale, masayang tuma-NGO si Alex Dixon. Alex Dixon, nababaliw ka na ba? Namula ang mukha ni Chen Xiaojiao. Hinawakan niya ito at sinabing, kailangan mong mag-apply ng gamot kahit 3 araw para gamutin ang mga paso. Bakit ang dali mong pumayag? Ayos lang, ngumiti si Alex Dixon at sinabing, anyway, 1 milyon lang ang nawawala sa akin, hindi problema ang pera. Walang problema, may problema ako. Hindi man lang mabili ng 100 milyon ang gintong signboard ng pamilya ko. Sabik na sabik si Chen Xiaojiao kaya tinapak niya ang kanyang mga paa. Naiinis at nagalit siya kay Alex Dixon, nagmamadali siyang tumawag ng mga tao para hanapin ang kanyang lolo. Nang marinig niyang maaari siyang kumita ng 1 milyon, agad na tuwang-tuwa ang medyo may edad na at nagmamadaling tuma-NGO, susubukan ko agad, sulit na mag-iwan ng peklat sa kamay mo sa halagang 1 milyon. Malamig na sumangot ang matanda, huwag kang mag-alala, talagang hindi ko ito babayaran. Tuma-NGO si Alex Dixon at inilabas ang bote ng eye potion, pinusil niya ang 7 o 8 patak mula sa likod ng kamay ng medyo may edad na. Sa sandaling mapisil ang Geuma ay agad na lumutang sa hangin ang isang halimuyak na tila gamot ngunit hindi gamot. Nagkaroon pa ng mahinang halimuyak ng bulaklak na nagpapataas ng loob ng mga tao kapag naamoy nila ito. Huminga ng malalim ang matanda at biglang napalitan ng gulat ang kanyang ekspresyon, panay ang titig ng kanyang mga mata sa medyo may edad na lalaki. Anong gamot ito? Hindi na talaga masakit ang kamay ko. Nagulat din ang medyo may edad na lalaki, ibinaba niya ang ulo para tingnan ang likod ng kamay niya. Bigla siyang sumigaw sa pagkaalarma, napakakati ng kamay ko. Ang likod ng kanyang kamay ay orihinal na namamaga at namamaga, napaso ito hanggang sa nahati ang balat niya. Gayunpaman, isang peklat ang nabuo sa bilis na nakikita ng mata. Mabilis na gumaling ang balat at laman, at ito ay lubhang makati. Hindi na kaya na ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang Katie at hindi napigil ang abutin ito para kumamo. Gayunpaman, sa sandaling siya ay kumamo, ang matigas na peklat sa likod ng kanyang kamay ay nahulog na parang pandikit. Sa ilalim ng peklat, ang bagong lumaki na balat ay ganap na buo, maliban sa mas magaan ang balat, talagang wala ni isang bakas na natitira. Tahimik ang paligid, at maraming gulat na tingin ang nakatutok sa likod ng kanyang kamay. Bahagyang nakabuka ang bibig ng matanda, at gulat na gulat ang ekspresyon nito. Hahanapin sana ni Chen Xiaojiao ang kanyang lolo, ngunit nang makita niya ang sitwasyon, natigilan siya sa kinatatayuan. Natigilan ng ilang segundo ang middle-aged na lalaki at biglang tuwang-tuwa na sumigaw, tapos na, gumaling na ang kamay ko, wala namang problema. Nagkibit balikat si Alex Dixon sa matanda, Old Master, ikinalulungkot kong hayaan mong gumastos dito. Bigyan mo ako ng pera, matanda, 1 milyon, ha ha ha. Tuwang-tuwa ang nasa katanghali ang gulang na namula ang mukha. Hinawakan niya ang matanda sa takot na tumakas ito. Nakabawi ang matanda sa kanyang pagkagulat, nakakunot ang noo niyang inilabas ang isang card sa kanyang bulsa at inihagis sa harap ng medyo may edad na lalaki, mayroong higit sa 1 milyon sa card, kunin mo at mawala ka, hindi na kailangang hanapin ito. Diyos na doktor, salamat, Diyos na doktor. Nagliwanag sa tuwa ang nasa katanghali ang gulang na lalaki at paulit-ulit na yumuko kay Alex Dixon. Pinatay niya ang 2 ibon gamit ang isang bato, pinagaling niya ang sakit at kumita ng pera, tinuring niya si Alex Dixon bilang Diyos ng fortune. Nagseselos ang mga tao sa paligid, kung alam nilang mabisa ang gamot, sinunog na nila ang sarili at sinubukan ang gamot. Nabalik sa katinoan si Chen Xiaojiao at biglang itinapon ang sarili kay Alex Dixon, tuwang-tuwang sigaw niya, Alex Dixon, magaling ka talaga. Walang choice si Alex Dixon kundi yakapin siya, ang kanyang leeg ay mahigpit na hinawakan ni Chen Xiaojiao at hindi na siya nakahinga. Buti na lang at nandito ka, tuwang-tuwa si Chen Xiaojiao na namula ang kanyang mukha, sa excitement niya, hinalikan niya talaga ang mukha ni Alex Dixon sa harap ng lahat. Natigilan si Alex Dixon at hindi napigil ang uminit ang tenga. Isang magiliw na tawa ang pinakawalan ng karamihan. Noon lang napagtanto ni Chen Xiaojiao ang ginawa niya ngayon,
Mabilis siyang dumausdos pababa mula sa katawan nito na may pulang mukha at namula ang magandang mukha nito. Inabot ni Alex Dixon ang bote ng gamot at ngumiti sa matanda. "Old master, tingnan mo ang formula ng gamot ko." Kinuha ng matanda ang bote ng gamot at saglit itong inamoy. Kumunat ang noo niya at isinawsaw ito sa gamot para subukan. Nabulunan siya sandali at namula ang mukha niya. Umiling siya at sinabing, "Patawarin mo ako sa pagiging inutil ko. Hindi ko talaga alam kung anong gamot ang ginamit ni Sir." "Hindi ako, sir." Tumigil sandali si Alex Dixon, ngumiti at sinabing, "Ako ay isang apprentice mula sa klinika ng Show family." Saglit na natigilan si Chen Xiaojiao, pagkatapos ay mukhang nagpapasalamat siya. "Ikaw, apprentice ka?" Halos lumuwa ang eyeballs ng matanda. Maingat niyang tiningnan si Alex Dixon mula ulo hanggang paa, biglang parang impes na lobo. Umiling siya at bumuntong hininga. "Hindi ko talaga inaasahan ito. Mukhang matanda na ako. Hindi ko inaasahan na mag-alaga si Elder Show ng isang napakahusay na disipulong tulad mo." Binabawi ko ang sinabi ko. Pagkatapos niyang magsalita, hinarap niya sina Alex Dixon at Chen Xiaojiao sa harap ng lahat at ikinulong ang kanyang mga kamay. Bamantong hininga siya at sinabing, "Matalino ang medical skills ni Elder Show, ako ang bulag at hindi nakilala ang Mount Tai. Ngayon lang ako naging bastos. Talagang karapat-dapat si Elder Show na maging numero 1 makajos na doktor sa Nanguang." Nagmamalaki si Chen Xiaojiao at sinabing, "Matanda, ngayon alam mo kung gaano kalakas ang lolo ko. Di ba? Kung hindi dahil sa pagka-carsick ng lolo ko, mas lalo kang natalo ngayon." Namula ang matanda at muling yumuko sa kanya. "Ako ay bulag upang hindi makilala ang Mount Tai. Darating ako upang bisitahin si Elder Show balang araw at humingi ng tawad sa kanya." Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Alex Dixon at ngumiti ng alanganin. "Mr. Dixon, itong bote ng gamot, maaari mo bang ibenta sa akin? Handa akong bilhin ito ng 10 milyon. Kabanata 199. This bottle of medicinal liquid is a defective product to me. I can casually refine it for fun. Dahil gusto mo, kunin mo na lang, nakangiting sabi ni Alex Dixon. Nakita niyang hindi masamang tao ang matandang ito, kaya lang, ang kanyang ugali ay masyadong prangka, at ang kanyang ugali ay mas marahas kaysa kay Elder Show. Ang sinumang nagtataglay ng sukdulang kasanayan ay magkakaroon lamang ng ilang mga problema, at ang mga medikal na kasanayan ng matandang ito ay malamang na mas mataas pa kaysa kay Elder Show. Marahil siya ay isang ekspertong medikal sa buong bansa, no wonder sobrang yabang niya. Kupas na produkto, casual na pinino lang ito para sa kasiyahan, lihim na napalunok ng laway ang matanda. Ang may sira na produkto na pinag-usapan ng iba ay parang isang kayamanan sa kanya. Ang mga medikal na kasanayan ni Old Man Show ay umabot na sa ganoong antas, kahit na ang isang apprentice ay mas malakas kaysa sa kanya. Nagmamadaling itinago ng matanda ang gamot sa kanyang dibdib. Sinabi ni Zeng Zong, "Salamat, sir, tinuruan ako ngayon, ang apelyido ko ay Lu, at ang pangalan ko ay Lu Hangjian. Ako ay mula sa National Clinic ng Jing City, nagpakatanga ako ngayon, kung may pagkakataon sa hinaharap, mangyaring pumunta sa National Clinic." Pambansang klinika, agad na napasigaw ang karamihan sa gulat. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chen Xiaojiao, at hindi niya mapigilan ang pagpapawisan ng malamig. Natutuwa siya na naroroon si Alex Dixon ngayon. Ang National Clinic ay ang mga medikal na bulwagan sa buong bansa, at ito ay kinikilala ng publiko bilang tuktok ng medikal na mundo. Ang pavilion ay binantayan ng 3 pambansang guro sa antas ng kayamanan, at sila ay kilala kapwa sa ibayong dagat at sa ibayong dagat. Ang mga pasyenteng natanggap nila ay pawang mga taong may mataas na katayuan, at kailangan nilang maghintay sa pila ng hindi bababa sa 3 buwan. Maging ang gobernador ng Estados Unidos ay personal na sumakay sa isang eroplano at pumunta upang magpagamot. Pagbalik niya sa kanyang bansa, pinuri niya ang mga mamamahayag. Ang manggagamot na gumamot sa gobernador ng Estados Unidos ay tila pinangalan ng Lu. Ang mga tao ay namangha, tanging si Alex Dixon lang ang walang pakialam. Alam niya na ang matandang ito ay may kakaibang pagkakakilanlan at tiyak na hindi isang ordinaryong TCM na doktor. Ang mga medikal na kasanayan ng matandang ito ay hindi mas mababa kaysa kay Shou Changqi. Tumalikod ang matanda at umalis na puno ng hiya ang mukha. Si Chen Xiaojiao ay bumalik sa kanyang katinoan at apurahang sinabi,
Alex Dixon, bakit mo basta-basta binigay ang mahalagang gamot sa isang tao? Tiyak na gusto niyang saliksikin ang race eta nang nakuha niya ito. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, hayaan mo siyang pag-aralan ito. Ang pagpino sa gamot ay orihinal na para gamutin ang mga sakit at iligtas ang mga tao. Kung talagang sinasaliksik niya ito, ang paggamit nito sa paggamot ng mga sakit at pagligtas sa mga tao ay isang magandang bagay din. Agad na naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Bumulong si Chen Xiaojiao, tanga ka ba? Kung ibebenta mo itong medicinal formula sa manufacturer, ito ay 1 hanggang 200 milyon man lang. Walang pakialam si Alex Dixon, dahil ginamit niya ang immortal na peel refinement technique na nakatala sa 9 profound heaven scripture para pinuhin ang medicinal liquid. Ito ay hindi isang bagay na maaaring maging isang ordinaryong tao, kahit na kinuha ng matanda ang panggamot na likido, sa karamihan, maaari lamang niyang basagin ang isang bahagi ng formula ng gamot. Gayunpaman, kahit na ano, tinawag ni Alex Dixon ang kanyang sarili na isang apprentice, at natalo ang matanda. Ito ay lubhang nayanig ang reputasyon ng ospital ng Shou family. Nakaramdam ng pasasalamat si Chen Xiaojiao kay Alex Dixon, nang marinig ni Shou Changqi ang balita. Lumabas siya at labis na nagpapasalamat kay Alex Dixon. Ang kalaban ay si Lu Hongjian mula sa National Clinic, at yun ang makajos na doktor sa antas ng palasyo. Bagamat siya ang #1 godly doctor in the Nanguang, ang medical book na karaniwan niyang binabasa ay personal na isinulat ni Lu Hongjian. Gayunpaman, masama at matigas ang ugali ni Lu Hongjian, at mahilig siyang magpagalit ng mga tao, sa makatuwid. Kahit na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay napakatalino, ang kanyang reputasyon ay hindi kasing ganda ng iba pang 2 medikal na lolo. Kung hindi dahil naroroon si Alex Dixon ngayon, ang kanyang reputasyon bilang Shou Family's Clinic ay dinurog ni Lu Hongjian. Kinaumagahan, nagmaneho si Chen Xiaojiao at sinundo si Alex Dixon para lumahok sa TCM Exposition. Si Elder Shou ay may sakit kahapon at nagsuka sa buong sahig. Hindi pa siya gumagaling sa kanyang karamdaman at nagpapahinga sa bahay, kaya hindi siya nakapunta doon. Sinabi ni Chen Xiaojiao habang nagmamaneho, baka makikilala ko si Lu Hongjian ngayon, sa tingin ko kasama mo, paano siya naging mayabang? Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, ang ugali ng matandang master na ito ay katulad ng sa lolo mo. Matigas na bato ang lolo ko, pero nakakapagalit siya kapag ibinuko niya ang bibig niya. Siya ang bato sa palikuran, mabaho at matigas. Ngumiti si Alex Dixon ngunit hindi sumagot, buti na lang at hindi nakabunggo ang 2 matanda kahapon, kung hindi, ang ganda sana ng eksena kung nag-aaway ang 2 matanda. Hindi siya interesado kay Lu Hongjian, pangunahing gusto niyang makita kung mayroong anumang mga kayamanan sa expo. Maya-maya ay yumandar na ang sasakyan sa pintuan ng expo. May dagat ng mga tao sa labas. Karamihan sa mga taong dumalo upang lumahok ay mga tao mula sa medikal na mundo, ang lahat ng mga pangunahing pabrika ng parmasyutiko sa bansa, pati na rin ang klinika, ay naglabas ng kanilang pinakamahusay na mga halamang gamot at ipinadala sila sa expo ipaglaban ang pagkakataong ipakita ang kanilang mga mukha. Kung maipapakita nila ang kanilang mga mukha, ang mga order ng mga pabrika ng pharmaceutical mula sa buong bansa ay lilipad na parang mga snowflake, at ang kanilang kayamanan ay tataas. Kinatawan ni Chen Xiaojiao ang klinika ng Shou family at kumuha din ng isang kahon ng Living Meridian pills para lumahok sa exhibition. Gusto lang ipakita ng klinika ng Shou family ang kanilang mukha, at ayaw nilang maging limelight. Ang mga gamot sa klinika ay gawa sa kamay ng mga apprentice, at hindi nila kailangang gamitin ang mga pabrika ng parmasyutiko. Kadalasan sila ay masyadong abala upang tumanggap ng mga order mula sa mga tagalabas. Ibinigay ni Alex Dixon ang black repairing ointment na ginawa mula sa natitirang mga halamang gamot upang mabuo ang mga numero. Ang pamahid na ito ay katulad ng repairing ointment ni Ren Hitang, upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, binigyan ni Alex Dixon ang pamahid ng isang pangalan, Black Jade Ointment. Papasok na sana siya sa entrance ng expo, biglang hinayla ni Chen Xiaojiao si Alex Dixon at naiinis na sinabi, bakit siya lumabas ulit? Tumingin si Alex Dixon sa direksyon na itinuro niya at nagulat na nakita niya si Ren Feng na pababa mula sa isang Maserati sports car, nakasuot siya ng branded suit at napakatingkad, sa likod niya ay 4 o 5 katulong.
Malungkot na sinabi ni Chen Xiaojiao, ang race 8 ng kanyang pamilya ay halos nakawin ni Mark Lewis. Ngunit si Ren Feng ay talagang magaling, ang pamilyang Ren ay masyadong nagpapasaya rito. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon, tila si Ren Feng ay hindi nakatanggap ng anumang parusa, ang tsismis na nagdodota kay Ren family sa kanilang anak. Oo naman, hindi ito kasinungalingan. Hindi katakataka na sa asyenda kahapon, kahit na si Renan ay walang katulad na galit, hindi siya maglalakas loob na parusahan si Ren Feng ng matindi. Umakyat si Ren Feng sa hagdan, nang makita niya si Alex Dixon, isang mabangis na liwanag ang agad na bumungad sa kanyang mga mata. Mahigit 100 beses na siyang sinampal ni Alex Dixon kahapon, at pinagalitan pa siya ng kuya niya, ang kanyang puot ay tumagos ng malalim sa kanyang bone marrow. Pag-uwi niya, pinagalitan siya ng kanyang ama hanggang sa lumuwa siya ng dugo. Kung hindi lang humihingi ng awa ang nanay niya, sinaktan na siya ng tatay niya. Mula pa noong bata pa siya, hindi pa siya nakaranas ng ganitong uri ng sama ng loob. Nais niyang tadtaran si Alex Dixon sa tinadtad na karne at ipakin sa aso. Lumakad si Ren Feng na may madilim na mukha, mabangis siyang tumingin kay Alex Dixon at malamig na ngumuso. Tatandaan ko ang nangyari kahapon. Kapag natutulog ka sa gabi, dapat maging alerto ka. Kung hindi, kapag nawalan ka ng buhay isang araw, hindi mo na malalaman kung paano ka namatay. Malumanay na sabi ni Alex Dixon, hindi pa ba sapat sa iyo ang mga sampal, ilan pa ba? Puno ng galit ang katawan ni Ren Feng, hindi niya namamalaya na umatras ng ilang hakbang, natapakan niya ang bakanteng hangin na kinakabahan at halos gamulong sa hagdan. Mabilis siyang inalalayan ng dalawang katulong sa tabi niya. Pakawalan, mabangis na iwinagayway ni Ren Feng ang kanyang kamay, labis ang galit niya sa kanyang puso. Kahapon, na-trauma siya, kinamumuhian at kinatatakutan niya ito. Ang sama ng loob na ito, kailangan niyang maghiganti. Ngunit ngayon ay ang medicine exposition, kung saan natipon ang mga malalaking shot, kinakatawan niya ang Ren family para lumahok sa exposition, kaya hindi komportable para sa kanya na labanan si Alex Dixon, kaya pansamantala lang niyang pinigilan ang kanyang puot. Sinulyapan ni Ren Feng ang kahon ng gamot sa kamay ni Alex Dixon at mapanuksong sinabi, Alex Dixon, gagamitin mo ba itong kalokohang bagay para lumahok sa exhibition? Niloloko mo ba ako? Bakit lahat ng uri ng plaster ng balat ng aso maaari bang dalhin sa exhibition ngayon? Napakalakas ng boses niya. Napatingin din ang mga dumadaan sa kamay ni Alex Dixon, ang kahon ng gamot sa kanyang kamay ay isang ordinaryong puting plastik na kahon ng gamot, may nakalagay din na hindi natapos na label, at malabo nitong sinabi, Tiger Bone Dropping Ointment. Kabanata 200 ito ay isang walang laman na kahon ng gamot na natagpuan ni Alex Dixon kahapon, ito ay orihinal na ginamit upang mag-imbak ng Tiger Bone Plaster. Tungkol naman sa ibang gamot na dala ng ibang exhibition units, para makatawag pansin, lahat sila ay binalot ng maganda, maging si Chen Xiaojiao, na nasa tabi niya, ay naglagay din ng blood revival pill sa isang sandalwood box. Inakala ng lahat na si Alex Dixon ay nagdala ng isang kahon ng Tiger Bone Ointment na 10 yuan bawat kahon sa merkado upang lumahok sa exhibition, bawat isa sa kanila ay may kakaibang tingin sa kanilang mga mata at isang mapanuksong ekspresyon. Hindi mapakali si Alex Dixon dito. Gayunpaman, hindi nakatiis si Chen Xiaojiao at malutong na sinabi, ang gamot ni Kuya Alex ay tiyak na mas mahusay kaysa sa iyo. Nakita niya sa sarili niyang mga mata ang mahimalang epekto ng gamot na ginawa ni Alex Dixon kahapon. Natigilan si Ren Feng at agad na nagpakawala ng malakas na tawa. PayPal ng balat ng aso, nahihiya ako sa pagtingin pa lang, lakas din ng loob mong dalhin sa exhibit, pero tama rin naman. Paanong ang isang manloloko na tulad mo ay may maaalis na, ang kuya ko naman, nabulag din ng kasakiman at talagang nagtitiwala sa iyo. Sa sandaling ito, isang figure ang lumakad mula sa likuran, nang makita niya si Alex Dixon, natigilan siya. Si Alex Dixon, gayunpaman, ay nakita niya at kumunat ang noo. Hindi niya inaasahan na talagang lalapit si Megan Lewis kay Ren Feng, kahapon, nang magnakaw siya ng gamot. Talagang hindi siya nasaktan at nakipaghalo ulit sa kanya. Nang makita ni Megan Lewis si Alex Dixon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kung hindi dahil sinira niya ang magandang balita kahapon, hindi siya mahuhuli.
Pagkatapos nito, umiyak siya at nagpaliwanag. Sinabi na hindi ninakaw ni Mark Lewis ang gamot, hindi lang niya alam ang gamot at hindi niya alam kung anong gamot ang makakapagpagaling sa kanyang mga kamay, kaya naman inilagay niya ang gamot sa kanyang bulsa at nagplanong subukan ito. Sinamahan din niya si Renfeng sa hotel para kumuha ng kwarto, ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan sa kama at gumamit ng beauty trick para makuha ang puso nito, noon lang niya tinakpan ang bagay na ito. Nakakabighani ang ekspresyon ni Renfeng, talagang pinaniwalaan niya ang paliwanag na ito na puno ng butas, lalo pa niyang hinanap ang kanyang nakitang kapatid na si Renan at sinabihan itong huwag ipaalam sa kanyang ama ang bagay na iyon. Nang makita si Alex Dixon na nakakilala kay Megan Lewis, hindi natuwa si Renfeng, direkta niya itong hinayla sa kanyang mga braso at sumigaw ng may pananakot. I'm warning you, if you dare to touch Megan again, mag-ingat ka na huhukayin ko yung eyeballs mo at ipakin sa mga aso. Malamig na sabi ni Alex Dixon, may espesyal na panlasa si Young Master Ren, ngunit hindi ako interesado sa booze. Kuya Feng, pinagalitan niya ako. Agad na nagkunwaring nakakaawa si Megan Lewis. King ina, galit na galit si Renfeng kaya napalunok siya at sinabing may malamig na ngiti. Alex Dixon, buti na lang nagdala ka ng plaster ng balat ng aso para sa exhibition, hayaan mong makita ng kuya ko ang tunay mong mukha, natatakot ako na makita mo, drawing kapag nakita mo ang ipinakita ng aking Ren family. Pagkasabi nun ay winagayway niya ang kamay niya. Mabilis na yumuko ang assistant sa likod niya at binuksan ang isang silver box. Buong pagmamalaking itinuro ni Renfeng ang kahon at sinabing, ang bote ng jade do na ito ay isang health supplement na binuo ni Ren Hitang ngayong taon. Ito ay ginawa mula sa 50 taong gulang na ginseng, linzies, at snow lotus. Higit sa 10 uri ng mahalagang mga halamang gamot, ang isang bote ay 100,000 yuan, at hindi matugunan ng supply ng pangangailangan. At saka, ang Heavenly King Heart Replenishing Pill na yun, ang tubig lang na ginamit ay walang ugat na tubig ng niebe, pabayaan ang mahalagang gamot, ang isang bote ay hindi bababa sa 500,000 yuan. Ang mga tao sa paligid ay nag-click sa kanilang mga dila. Ang Ren Hitang na ito ay talagang mayaman, paano kaya ang mga ordinaryong tao na makabili ng ganoon kamahal na gamot? Tinapos ni Renfeng ang kanyang pagpapakilala na parabang nagpakita siya at nanunuya. Alex Dixon, ang TCM Exposition ay hindi isang panloloko sa lugar na maaari mong puntahan. Kung magdadala ka ng ganitong uri ng plaster ng balat ng aso sa exhibition, maaari kang maghukay ng butas at ipasok ang iyong sarili. Kung alam mo ang iyong sariling mga limitasyon, pwede ka na lang bumalik sa Jinling ngayon. Matamis na sinabi ni Megan Lewis, kapatid na Feng, wala ba tayong natatagong kayamanan? Ilabas mo ito at hayaang palawakin ni Alex Dixon ang kanyang pananaw. Nakita ni Renfeng na siksikan ng mga tao at gustong magpakitang gilas, kaya malakas niyang sinabi, pagkatapos ay ilabas mo ito at tingnan ang bump ka na ito. Naglakad ang isang katulong at binuksan ang isang itim na malita. Maingat na inilabas ni Renfeng ang isang puting jade jar mula sa malita at buong pagmamalaking sinabi, hulaan mo kung ano ang nasa loob. Nang hindi na hinintay na tumili ang mga tao, hindi na siya makapaghintay na magpakitang gilas. Binuksan niya ang takip at sinabing, ito ang pinakabagong top-grade spirit medicine na binuo ng Ren family, Rejuvenation Ointment. Isang kakaibang amoy na panggamot ang agad na naalis. Ang ilang mga tao ay hindi maiwasang magtakpan ng kanilang ilong, anong gamot ito, bakit medyo mabaho? Mabilis ding nagtago si Chen Xiaojiao sa malayo at pinisil ang kanyang ilong. Tiningnan ni Alex Dixon ang ointment at natigilan. Hindi ba ito ang ointment na itinapon niya? Hindi niya inaasahan na kukunin ito ni Renfeng at papalitan pa ang pangalan, pinalitan niya ang pangalan niya ng Rejuvenation Ointment. Maging isang espiritual na damo na binuo ng Ren family. Kalahati na lang ng box ng ointment na inihagis niya ang natira. Sa isang pagsabog ng malakas na amoy na panggamot, nagkaroon ng mahinang amoy, nagtago ang mga tao sa malayo. Nang makitang hindi naniwala sa kanya ang lahat, mabilis na sinabi ni Renfeng para patunayan ito, medyo kakaiba ang lasa ng gamot na ito, pero first rate ang medicinal effect, maaari ko na itong subukan ngayon. Pagkasabi nun ay tinawag niya ang isang katulong na may pagtatampo. Dinala ng katulong ang isang mabalahibong aso, kumuha si Renfeng ng ladrilyo at binasag ito papunta sa kanang paa ng maliit na aso.
Napasigaw ang aso sa sakit, ang kanang paa nito ay nabali ng ladrilyo, at hindi ito makatayo, napasigaw ito sa sakit at nanginginig na ang buntot sa pagitan ng mga hita. Naghiyawan din ang mga tao sa takot, lahat, huminahon, ikinaway ni Renfeng ang kanyang kamay, pumitas ng kaunti, at inilagay ito sa putol na binti ng aso. Tumigil sa pagtahol ang aso, hinawakan ni Renfeng ang binti na natatakpan ng ointment at pinindot ito ng 1 minuto bago bumitaw. Inihagis ng katulong ang tuta sa lupa at bumalik ang tuta sa orihinal nitong estado, buhay pa ito at sumisipa, at ang kanang paa nito ay hindi makita, ikinawag-kawag nito ang buntot at tumakbo. Sa pagkakataong ito, nagulat ang mga tao, at napasigaw silang lahat sa gulat. Natuwa si Renfeng sa kanyang sarili, itinaas niya ang kanyang boses at sinabing, paano ito? Ito ang ointment na binuo ko ng personal, kasalukuyang nasa proseso ng pananaliksik at pag-unlad, hindi na kailangang maglagay ng plaster cast sa isang bali, hindi banggitin ang isang sirang braso at binti, kahit na bali ang litid sa binti ay mabali, lalo na ang putol na braso at binti, hanggat ang ointment ay inilalagay sa labas at ipinapahid sa loob, lahat ay magiging maayos sa loob ng 1 araw. Ang bali ay hindi kailangang pumunta sa ospital ngunit kailangan malaman ng pamahid. Nagkagulo ang mga tao, marami ring mga doktor na labis na nasa sabik. Kung ang gayong pamahid ay lilito sa mundo, ito ay magiging isang mahusay na pagpapabuti sa kasaysayan ng medisina. Hindi napigilan ng kanilang doktor ang kanilang pananabik at sunod-sunod na pinuri. Young Master Ren, hindi ko inaasahan na bubuo ka talaga ng ganitong uri ng spirit medicine, ito ay lubos na nakikinabang sa sangkatauhan. Talagang karapat-dapat si Ren Hitang na maging isang malaking kumpanya sa bansa. Ang pamahid ay ginagamit upang gamutin ang mga bali. Ang gayong gamot sa espiritu ay maaaring maitala sa mga talaan ng kasaysayan. Mukhang sa hinaharap, ang pagbuo ng TCM ay nakasalalay sa pangkat ng pananaliksik na pinamumunuan ni Young Master Ren. Ang mga tao ay namangha at pinuri si Renfeng. Mayroong kahit 2 pharmaceutical merchant na nagmamadaling nag-abot ng mga business card kay Renfeng, na nagsusumikap na unang mag-order. Si Renfeng ay may mapagmataas na hitsura sa kanyang mukha habang tinatanggap niya ang mga papuri mula sa karamihan, medyo proud siya sa sarili niya. Kahit na gumastos siya ng malaking halaga para mabili nitong kaong gamot kagabi, ito ay na-auction kasama ang medicinal paste, mayroon ding marumi at mabahong race eta. Hanggat lubos na nauunawaan ng pangkat ng pananaliksik ni Ren Hetang ang mga katangiang panggamot, magagawa nila itong mass-produce. Dixon, kamusta ang gamot ko? Pinukaw ni Renfeng si Alex Dixon. Basura, umiling si Alex Dixon, gusto niyang iligtas ang aso, ngunit nakatakbo na ang aso sa malayo. Tumalikod siya at naglakad papunta sa exhibition hall, ang kanyang gamot ay hindi natapos. Ngunit ito ay may mga epekto, gayunpaman, dahil masaya si Renfeng, hahayaan niya itong kunin, ang gamot na ito ay ibinabad sa mga imburnal noon, amoy na amoy niya ngayon ang dumi. Kung nagustuhan ito ni Renfeng, hahayaan niya itong kumain ng sapat. Abangan ang susunod na kabanata.